Obi! Noemi! May dumating na balikbayan box! Bumaba muna kayo rito! Nandiyan na po, Tay! Ang kuya mo, Sandali lang daw po at kausap ang girlfriend sa cellphone. kayo na muna dito ha. Pupuntahan ko lang ang tiya Mila nyo. Hinahanap daw ako kanina eh. Sige po, Tay. Maagang nabiyudo si Kuya Gilier. Nang mamatay sa sakit na kanser ang kanyang asawa, na naging dahilan para mabaon siya sa utang. Nasa high school pa lang noon ang dalawa nilang anak. Mula noon mag-isa nang itinaguyod ni Kuya Gilier ang mga anak nila. 5 kaming magkakapatid at kaming dalawa ni Kuya Gilier ang malapit sa isa't isa. At naging karamay nung mga panahon na sinusubok siya ng mga problema. Saksi din ako sa lahat ng mga kaganapan niya sa buhay. Maging paano siya tratuhin ng pamilya ng asawa at mga anak. Hinahanap mo daw ako kanina. Oo. Nagkausap kasi kami ng pinsan nating si Ate Chona. Nahihiya daw siya na direktang makipag-usap sa'yo eh. Dahil ba sa utang ko sa kanya? Nahihiya nga siya sa'yo eh. Kaya lang daw, kailangan niya rin ng pera ngayon. Di ba nga, na-aksidente sa motor yung anak niya? Oo nga, nabalitaan ko nga yun eh. Kamusta na pala ang anak niya? Nakalabas na ng ospital. Pwede naman daw na sa bahay na lang magpagaling. Kaya lang daw matatagalan pa bago makalakad ng maayos. Bali ang buto sa paa. Yun nga ang sinasabi ko kay Obi. Masyadong takaw sa aksidente kako ang pagmumotor. Pero yun, nagpabili pa rin sa tiyahin ng motor. Isa sa napansin ko mula nang namatay ang kanilang ina, hindi mo na sila mapasunod. Lagi na lang ang lola at tiyahin nila na nasa abroad ang sinusunod nila. Basta ako, hindi ako nagkulang sa paalala sa kanila. Alam ko naman na mabuti kang ama. Hindi mo man maibigay ang hinihingi nilang material na bagay. Kahit papaano, binubusog mo sila ng pangaral at pagmamahal. Yun lang naman kasi ang pwede kong ipamana sa kanila na pwede rin nilang ituro sa mga magiging anak nila. Ano nga palang ginagawa ng mga anak mo ngayon? May dumating na balikbayan bakas bago ako nagpunta rito. Sabi ko maiwan ko muna sila at pupunta nga ako dito sa'yo. Huwag mo sanang masamain kuya ang pagtatanong ko Hindi ka ba nababahagi na ng mga padala ng hipag mo? Naku, hindi. Malabo yung sinasabi mo. Mula nang mamatay ang asawa ko, hindi na nila ako itinuring na kapamilya. Kahit isang toothpaste man lang hindi ka man lang mabigyan? Dati nakikigamit ako dahil napakarami nga Nagsusumbong pala sa tiyahin at lola niya. Hindi na daw ako bumibili ng sarili kong toothpaste, sabon at shampoo. Nakikinabang na lang daw ako sa padala sa kanila. Iyan ang sumbong sa akin ni Noemi. Nagalit nga daw siya noon sa kuya niya dahil bakit kailangan pa daw sabihin yun. Oo nga naman. Maliit na bagay lang Tsaka tatay ka naman nila. Masyado ba talagang mabigat sa loob nila na bahaginan ka? Ay, alam mo naman to si Obi. May kadamutan. Hinahayaan ko na lang. Bumibili lang ako ng sarili kong gamit. Tanggap naman namin na madamot ang anak mo. Pero sana, huwag ka naman pagdamutan. Tatay ka naman nila Ayos lang naman, may trabaho naman ako Kaya ko namang suportahan ang sarili ko. Tsaka kapag nagretiro ko, may pensyon naman ako matatanggap. Kaya hindi talaga ako aasa sa kanila. Mabuti nga, pinaghahandaan mo ang pagtanda mo. Napag-uusapan nga namin ng mga kapatid natin na wala kang maaasahan sa mga anak mo. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na magbabago pa ang mga anak ko. Lagi ko yung pinagdarasal. Isasama ko din sa mga dasal ko ikaw at ang mga anak mo. Salamat. Ayaw nga pala. Pakisabi kay Ate Chona na binubuo ko na lamang yung perang ibabayad ko sa kanya Ayoko kasi may matitira pa akong utang. Sa isang linggo makakabayad na ako sa kanya ng buo. Pasensya na din ka mo Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa kanya. Nang makauwi si Kuya Gilier sa bahay nila, naabutan pa niyang masayang iniisa-isa ng magkapatid ng mga padala sa kanila. Patay mali siya namang dumiretso na lang daw siya sa kusina para uminom ng kape. Nang makuha na ng magkapatid ng mga padala, basta na lang iniwan ng mga to ang malaking kahon. Naiiling na lang na kinuha niya yun at sakay nilabas sa likod ng bahay. Kasalukuyan nag-uusap noon ng magkapatid sa kwarto.
Ibibigay ko na lang kay tatay yung mga dati kong stock dyan. May pambili naman nun si tatay eh. Hayaan mo na lang dyan para marami kang stock dyan sa eskaparate mo. Alam mo kuya, hindi naman kita pinipilit na magbigay kay tatay eh. Kaya wag mo akong pipigilan sa pagbibigay sa kanya. Di ba nga sabi ni Tia Rona, sa atin lang to. Huwag natin ipamimigay. Pwede namang wag nating ipaalam kay Tia Rone eh. Tsaka hindi naman ibang tao ang itay. Bahala ka nga. Pasalamat nga tayo nakakaranas sa aking padalhan eh. Wala naman kasi akong nakikitang dahilan para pagdamutan natin ang tatay natin. Inayos na lang ni Noemi ang mga bagong padala sa kanya ng tiyahin. Samantalang si Obi naman, hindi maipinta ang mukha na pasulyap-sulyap na tumingin kay Noemi. Araw yun ng linggo at walang trabaho si Kuya Gilier. Kaya naman may pagkakataon siyang maalagaan ng kanyang mga halaman. Kahit kasi lalaki, ay nahilig din siya sa pagtatanim ng mga iba't ibang halaman na namumulaklak pa ang iba. Katatapos lang niya magdilig noon nang tawagin siya ni Noemi. Ito po tay, sa inyo na po ito. Ha? Ang dami naman ito anak. Konti nga lang po yan eh. Huwag nyo na lang pong ipapakita kay kuya ah. Baka mamaya kasi pagalitan ako nun at isumbong kay na Lola at Tia Rona. Nagsusumbong pa rin ba ang kuya mo sa kanila? Ngayon po hindi na. Wala naman po siyang pwedeng isumbong na ginagawa nyo eh. Oo nga pala. Teka, hindi ba naayos ang wifi? Isang linggo na nakakalipas ah. Gusto ko na kasi manood ng mga pelikula eh. Okay na po. Kaya lang pinalitan po ni kuya ng password. Ano yung password? Pasensya na tayo. Hindi ko po alam eh. Pati ba wifi dito sa bahay ay bawal na rin akong makigamit? Sabi po kasi ni kuya, si Tia Rona naman daw po ang nagbabayad. Sabi ko naman di ba magbibigay ako dati. Ayaw naman niya. Katwiran po ni Kuya Obi, kaya naman daw bayaran ni Tia Rona yun. Ibang klase rin talaga ang kapatid mo. Pilit na lang ngumiti si Kuya Gilier noon. Pero sa kaloob-looban daw niya, parang pinipiga ang puso niya. Ayaw na lang daw niyang palakihin ang issue. Dahil maliit na bagay lang yun para pag-awayan. Kahit mag-isa lang ako sa bahay namin, nagpakabit pa rin ako ng sarili kong wifi. Libangan ko na kasi ang Facebook at panonood ng mga pelikula. Sanay na rin ako na laging pumupunta si Kuya dito sa bahay. Pero hindi ko maiwasan na magulat nang sabihin niya na kung pwede siya makikonnect sa akin sa wifi. Hindi ba meron kang wifi? Pinaalis niyo na ba? Oo, kaso pinalitan ni Obi ng password eh. Hindi naman daw alam ni Noemi. Bakit pinalitan? Nagrereklamo yata yung tiyahin na may nakikigamit na iba. Pwede naman nilang sabihin sa tiyahin nila na silang magkapatid lang ang gumagamit. Hayaan na lang natin. Hindi naman ako laging nasa bahay eh. Yun na nga eh. Bihira ka lang sa bahay nyo. Pagkatapos pagdadamutan ka pa sa wifi nila. Ikaw naman ang nagbabayad sa kuryente ah. Nising ko hindi ko sila pinapagasto sa bahay. Isumbong pa nila sa lola at tiyahin nila. Masyado ka kasing mabait sa mga anak mo eh. Ayoko lang lumayo ang loob nila sa akin. Wala na nga ang nanay nila. Ayoko din na pati sila mawala sa akin. Mabuti nga sa akin pa rin nila gustong tumira. Dapat nga sa edad nilang yan eh. May mga trabaho na sila. Pero hanggang ngayon, nakasandal pa rin sa'yo. Nag-a-apply naman sila. Mahirap lang talaga makahanap ng trabaho. Bakit kasi ayaw tanggapin ni Obi ang inaalok na trabaho sa kanya ng hipag natin? Nalalayuan daw siya eh. May motor naman siya eh. O baka ayaw lang talaga magtrabaho ng mga anak mo? Sinasabihan ko naman sila na mahiya naman ka ako sa tiyahin nilang gumagastos sa pagpapaaral sa kanila. Gusto yata, pasarap lang sa buhay ang gawin. Wala na talaga akong masabi sa mga anak ni Kuya Gilier. Lagi naman kasi niyang ipinagtatanggol na naiintindihan naman naming lahat dahil ama siya. Habang wala nga nun si Kuya Gilier, kung sino-sino ang pinapapasok ng anak sa bahay nila, itinikom na lang namin ang bibig namin
para wala na lang maging gulo. Hindi rin kasi lingid sa amin na galit sa amin ang anak niya. Lalo na si Obi. Nung nag-aaral pa kasi to, nasita siya ng isa naming kapatid na bakit kailangan itong papasukin ng girlfriend sa kwarto. Inaalala lang namin nun na baka madisgrasya niya ang babae. Nag-aaral pa siya nun. Sinagot-sagot niya ang kapatid kong babae na naging dahilan para umiyak ito. Sabi pa nito, kahit kailan hindi siya nagawang sagutin ng mga anak niya. Malinaw pa sa akin noon na naging sagutan ng mag-ama nang ipaalam namin kay Kuya Gilyar ang ginawa ng anak niya. Gusto mo ba talaga kami magkagulo na magkakapatid, ha? Pagsabihin niyo po kasi na huwag silang makialam sa amin. Bakit? Kapag ba nabuntis mo yung girlfriend mo, kaya mong panagutan? Hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral eh. Akala mo kung sino ka na. Nag-uusap lang naman po kami ni Grace eh. Bakit ba masyado silang malisyosa? Lahat na lang ng kilos namin eh, bantay sarado nila. Ako nakiusap sa kanila na tignan-tignan kayo magkapatid habang wala ako rito. Hindi naman po kami bata para ihabilin nyo sa kanila eh. Bakit ha? Kapag ba may nangyari emergency dito sa bahay, sino unang lalapitan nyo? Hindi pa sila rin naman? Makakahingi ba kayo ng tulong sa lola at tiyahin nyo? Mag-isip-isip ka nga, ha? Pinayak mo pa ang tiyahin mo. Ang OA naman, para yun lang iiyak na siya. OA ba yun sa'yo, ha? Sumama ang loob ng tiyahin mo dahil sa mga sinabi mo. Kahit kailan hindi siya sagot-sagot ng gano'n ng mga anak niya. Tapos ikaw na pamangkin damag? Ang magpapayak sa kanya? Oo na, hihingi na ako ng pasensya para matapos na lang to. Bastos ka talaga, no? Naturingan nga nag-aaral pero wala ka namang natututunan. Pasensya na tay, sumusobra na kasi sila sa pakikialam sa amin ni Grace eh. Hindi mo ba alam na malaki ang utang na loob natin sa kanila? Sino tumulong sa atin nung nagkasakit ang nanay nyo? Ang lola at tiyahin mo, ni piso, walang naitulong sa atin noon. Para hindi na magdulot ng hindi pagkakaintindihan, humingi na lang noon ng paumanin si Obi sa kapatid namin. Pero hindi lang doon nagtatapos ang mga ginawa ng anak ni Kuya. Ilang beses pa kaming sinagot-sagot at maging ako. Mula noon natabangan na kami na pakisamahan ng mga anak niya. Katuwiran ko, nasa tamang edad na ang mga to. Hindi na kailangan ng mga gabay namin. Isa sa malaking pinagtalunan namin ng anak niya nang magkomento lang ako tungkol sa naging girlfriend ito. Na bakit ito pa ang dumadalaw sa kanya at nakikitulog pa. Wala po kayong karapatan na panghimasukan ng buhay ko. Hindi naman sa panghihimasok yun. Parang nagkomento lang naman ako sa narinig kong usapan ng mga pinsan mo. Kahit ano pa po. Ayoko na nangingialam kayo sa buhay namin. Kami dito nagmamalasakit lang sa inyong magkapatid. Lalo't laging malayo ang ama ninyo. Hindi naman kami iba sa inyo ah. Hindi po namin kailangan ng pagmamalasakit nyo. Kung may kailangan kami, nariyan naman ang lola at tiyero na namin. Ibig bang sabihin yan, hindi nyo kami itinuturing na kamag-anak? Umiwas na lang noon ang tingin si Obi at hindi na sumagot. Mula noon hindi na ako nangialam sa kanila. Ni hindi man lang magmano sa akin kahit nakikita ako. Kinakausap ko naman. Alang-alang kay Kuya pero para mga musta lang. Naikwento ko rin sa iba naming kapatid ang tungkol sa hindi pagpapagamit ng wifi kay Kuya ng mga anak. Iisa ang naging reaksyon nila sa mga pamangkin namin. Hindi rin maiwasan na magtaka kami dahil wala namang madamot sa pamilya namin. Hindi tuloy namin maiwasang mag-alala sa kapatid namin kung dumating ang panahon na hindi na siya ganun kalakas. Bakit hindi mo subukan mag-asawa ulit, Kuya? Matagal na namang patay si Ate Lucia eh. Hindi ko mauuna yan. Kailangan ko munang bayaran ng mga utang ko. Mababayaran mo naman kami kahit may asawa ka na. Sumasagi rin yan sa isip ko eh. Kung talagang nakalaan yan sa akin, mangyayari sa tamang panahon. Nag-aalala kasi kami sa'yo eh. Wala man lang mag-asikasa sa'yo. Ilang beses kang nagkasakit. Hindi ka man lang inintindi ng mga anak mo. Magkakasama naman kayo sa bahay. Si Noemi naman may pakialam sa akin.
Kaya lang, mas lamang ang takot niya sa kapatid, kaya mas ito ang sinusunod niya. Nai-impluwensyan din kasi ng lola at tiyahin eh. Kaya ganyan ang mga pag-uugali. Kung tutuusin, pwede mo na silang iwan. Total naman matatanda ng mga yan. Ang obligasyon ng isang magulang hindi nagtatapos sa pagpaparal sa mga anak. Hanggang kailangan nila ako, nandito lang ako para sa kanila. Napakaswerte nila sa'yo. Sa kabila ng paninira ni Obi sa'yo mahal na mahal mo pa rin sila. May ginawa na naman ba si Obi? Ipinagkakalat lang naman niya dito na wala kang kwentang ama. Ni hindi mo nga raw siya mabilhan ng bagong cellphone. Tiyahin daw nila ang gumagasa sa bahay ninyo. Pinagmumukha kang inutil ng anak mo sa ibang tao. Akala ko sa lola at tiyahin lang niya ako sinisiraan. Pati pala sa ibang tao. Buti sana kung hindi nakakarating sa aming magkakapatid. Ayaw na rin nila mangialam. Kaya nga ako na lang ang inuutusan na sabihin sa'yo. Siguro kailangan ko na talagang kausapin ng masensilan si Obi. Nang gabing yon bago sila kumain ng hapunan, kinausap muna ni Kuya Gilyar ang anak niya. Nung una ay lumabas ng kwarto nang ipatawag kay Noemi. Nagdadahilan na tulog na daw. Marahil naramdaman nito na pagsasabihan na naman siya ng ama. Nagbanta lang si Kuya na pepwersahin na buksan ang pinto kung hindi lalabas ang anak. Isa sa mga ugali ng pamangking ko ang pagkaduwag. Lalo na pagdating sa komprontasyon. Bakit ayaw mo makipag-usap sa akin? Natutulog na po ako eh. Kailan ka pa natulog ng maaga? Hindi po kasi maganda ang pakiramdam ko. Wala ka nang ginagawa, sumasama pa ang pakiramdam mo. Ano po bang sasabihin niyo? Akala mo yata hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo. Ano ba ako sa bahay na ito? Tau-tauhan lang? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka na magkaila pa. Nasa tamang edad ka na. Hanggang ngayon asa ka pa rin sa tiyahin mo. Hindi ka ba nahihiya niyan? Ultimo pambili mo ng damit sa kanya mo pa hinihingi. Okay lang naman po yung kay Tia Rone. Sa kanya okay lang. Pero sa akin hindi ayos sa mga ginagawa mo. Nasulsulan na naman siguro kayo ng mga kapatid niyo. Wala silang kinalaman dito. Mula nang sabihin mo na ang tinuturing mo na lang na kamag-anak ay ang lola at tiyahin mo, hindi na sila nangingialam sa atin. Hindi ba yun ang gusto mo? Kung nagagalit po kayo dahil wala po akong trabaho, naghahanap naman po ako. Hindi ka naman nag-a-apply. Paano ka makakahanap? Palibasa kasi meron kang sinasandalan kaya ayaw mong magbanat ng buto. Itong tandaan mo anak, hindi habang buhay malakas ang tiyahin mo. Hindi nga po siya nagre-reklamo. Bakit po kayo ang galit na galit na wala po akong trabaho? Hindi ka ba talaga nag-iisip ha? Kaya nga kayo pinag-aaral para balang araw hindi na kayo umasa sa kanya. Sige po para matigil na kayo, bukas na bukas din maghahanap na ako ng trabaho. Hindi lamang yon. Tigilan mo ng paninira mo sa akin. Sa susunod na makarinig ulit ako ng salita mula sa iyo laban sa akin, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Rumihistro naman ang takot sa mukha ni Obi sa sinabi ng ama. Kilala kasi nito si Kuya na bihira lang magalit, pero matindi. Hindi tuloy niya maiwasang magngit-ngit sa taong nakausap ng ama. Pati ang kapatid pinaghinalaan itong nagsusumbong sa kanilang ama. Ikaw tong kung kani-kanino ka nagkikwento, tapos ngayon ako ang pagbibintangan mo. Kung may sama ka ng loob kay tatay, sana kinausap mo siya. Wala naman akong sama ng loob sa kanya. Talaga? Kaya pala lagi mo siyang sinusumbong kay na Lola at Tia Rona. Paano kasi hindi man lang ako mabigyan ng pera? Alam mo hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ng itay ng utang. Napakababaw naman ang dahilan mo. Mabait pa nga ang itay Kahit na alam niyang sinadya mong wag siyang pagamitin ng wifi natin, hindi siya nagrereklamo. Wala siyang karapatang magreklamo. Hindi naman siya nagbabayad Kaya nga gusto niyang makihati pero ayaw mo pa rin. Kaya namang bayaran ni Tiro ng wifi natin Ba't kailangan pa siya makihati? Alam mo hindi kita maintindihan. Bakit ba ayaw mong paggamitin ng wifi ang itay? Ikaw tong hindi makaintindi. Ayaw nga ni Tiro na may ibang makikigamit sa atin. Tatay naman natin siya Kahit na. Dati iniisip ko, baka naiimpluwensyahan ka lang ng girlfriend mo. O di kaya ni na Lola at Tia Rona. Pero ngayon,
Tingin ko, sadyang nananalaytay talaga sa ugat mo ang pagiging madamot. Yun daw ang unang beses na nagtalo ang magkapatid ayon sa ama. Sa kabila nun hindi pa rin naman nagbago ang pag-uugali ni Obi. Si Kuya Gilier naman nun, hinayaan na lang ang anak. Ayaw na rin kasi niyang lumaki pa ang iringan nila mag-ama. Nang mga panahon na yun kasi, meron na palang babaeng nagpapatibok sa puso ni Kuya. Isang matandang dalaga din, na ang edad ay 47. Nag-iisa na lang daw to sa buhay at may maliit na grocery sa harap ng bahay nito. Bakit hindi mo ligawan? Magkaibigan lang muna kami. Sabi ko nga, ayoko pang pumasok sa isang relasyon na mayroon pa akong obligasyon. Ano, yung natitira mo pang utang sa amin? Hindi naman kami nanginingil eh. Oo nga, pero obligasyon ko pa rin na bayaran yun. Unahin mo muna ang sarili mo. Baka mamaya mabaling pa sa ibang pagtingin nun. Ayos lang naman. Ibig lang sabihin hindi kami para sa isa't isa. Tiyak na matutuwa ang mga kapatid natin kapag nalaman nila. Huwag mo munang sabihin sa kanila ha. Baka mamaya tuksoin ako. Tsaka ayoko makarating yun sa mga anak ko. Kumusta na pala sila? Di ayun, nagkukulong na naman sa kwarto nila. Puro cellphone lang ang inaatupag nila. Malamang hindi pa nakakarating sa'yo ang balita. May ginawa na naman ba si Obi? Muntik na kasing masuntok yan ang bunso nating kapatid. Ha? Bakit naman? Pinagbagsakan lang naman kasi nila ng pinto ang lola nila. Nagsiga kasi ng mga tuyong dahon. Hindi naman alam ng inay na may sinampay pala sa may likod ng anak mo. Yun ang pinagmulan. Naubos na ang pasensya ni Bunso kaya muntik na niyang masuntok kung hindi nga lang humarang si Noemi. Pagdating ko kasi kanina dito na ako dumiretso Kaya walang nabanggit si Noemi. Suko na kami sa ugali ng anak mo, kuya. Kahit ang inay ay hindi na kaya makisama kay Obi. Hayaan mo, pagsasabihin ko si Obi. Pinagpapasensyahan na lang namin ang mga sinasabi niya sa amin na baka naiinggit kami sa kanila. Sana alam ng anak mo ang sinasabi niya. Alam kong nasira ko na naman ang araw ni Kuya Gilier dahil sa sinabi ko. Pero hindi ko rin pwedeng palampasin na lang ang ginawa nito sa aming ina. Na matanda na para bastusin pa ng ganun ang anak nito. Nang umuwi daw sa bahay si Kuya, si Noemi lang ang nasa bahay. Nang hanapin sa kanya ang kuya nito, sabi lang sa bahay muna ng girlfriend tutuloy. Nahulaan naman ni Kuya na umiiwas lang ito. Pagkatapos ng 1 linggo tsaka lang umuwi si Obi. Tila wala na rito ang ginawang kabastusan sa kanyang lola. Kuya Gilier! Nandyan ka ba? Oo, pasok ka muna. Ano bang meron? Si Bebe kasi balak magpakabit ng wifi. Di ba may estudyante siya? Baka daw gusto mong makikonnect sa kanya? Nabanggit ko kasi na hindi ka nakakagamit ng wifi ninyo dito sa bahay. Magkano naman ang babayaran ko sa kanya kung sakali? Kayo na lang ang mag-usap. Hindi ka naman sisingilin ng mahal nun eh. Baka nga hindi ka nasingilin nun. Kaysa naman na dumadayo ka pa sa akin nasa likod ng bahay ko. Sina Bebe, katabi niyo lang. Sige, kakausapin ko na lang siya kapag nakita ko mamaya. Sige, aalis na rin ako. Dumaan lang ako dito. Pupunta kasi ako sa babae. Habang nag-uusap kami ni Kuya, nasa sala rin ng magkapatid. Mabuti na rin na marinig nila ang sinabi ko. Baka sakaling matauhan sa ginagawa nilang pagdadamot sa sariling ama. Nang sumunod na linggo, nang umuwi muna ng bahay si Kuya, napansin niyang wala ang TV sa sala. Kaya agad niyang kinausap ang anak na si Noemi. Kasi putay, pinasok ni Kuya sa kwarto niya Pati ba naman yun ipinagdadamot ng kuya mo? Si Tia Rona naman daw ang bumili nun. Kaya gagawin daw niya ang gusto niya dun. Sa totoo lang anak, ikaw na lamang ang iniisip ko kaya ako umuwi dito sa bahay. Kahit ako kasi hindi ko na makaya ang pagdadamot ng kuya mo Hindi naman namin siya pinalaki ng ganyan ng nanay niyo. Kahit naman po noon, ganyan na ang ugali ni Kuya Hindi niyo lang po napapansin kasi abala kayo nun sa trabaho. Siguro kulang ang paggabay ko sa kuya mo.
Wala po kayong pagkukulang. Nasa kanya po ang problema. Mabuti na lamang ikaw hindi tumutulad sa kanya. Kapag po nagkaroon ako ng trabaho, babawi na lang po ako sa inyo. Hayaan na natin si kuya. Hindi kaya nahahawa na sa ugali ng nobya niya? Lalo lang pong lumala ang ugali niya dahil sa nobya eh. Isa ring mata pobre at mapagmataas. Ay sayang, hindi rin pala ako makakapanood ng mga pelikula ngayon. Nainis din po yata ang kuya dahil pakiramdam niya sinasadya ni Tia Mila na paringgan siya nung nakaraan. Walang masamang intensyon ng tiyahin mo. Kasi nga naman pumupunta pa ako sa kanila Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inaasal ng kuya. Hanggat kaya ko pagtitiisan ko ang kuya mo. Isa sa pinagdarasal ko na sana magbago na siya. Sinabi rin ni Kuya Gilier sa anak na plano niyang wag munang umuwi sa bahay. Magpapadala na lang daw siya ng pera na panggastos nila. Wala namang problema kay Noemi. Siguradong ayos lang naman yun sa anak na si Obi. Tanging sa akin lang sinabi ni Kuya Gilier ang kanyang mga plano. Nang mga panahon kasing yun, tapos na siya magbayad sa mga utang niya sa aming magkakapatid. Sa pag-alis ni Kuya, hindi namin sukat akalaing magiging sakit ang ulo namin ng kanyang anak na si Obi. Tia Mila? Tia Mila? Pwede ba kayo makausap? Teka lang, lalabas ako. Tungkol ba saan ang sasabihin mo? Sinulsulan niyo ba ang itay na iwan kami magkapatid? Ano ba ang ibig mo sabihin ha? Hindi kita maintindihan. Huwag na po kayo magmangmaangan pa. Kayong laging nakakausap ni itay. Kung tungkol sa hindi na pag-uwi ng tatay niyo dyan, aba, matanda na ang ama ninyo para magdesisyon sa sarili niya. Sana bago siya nagdesisyon, inisip naman niya kami. Teka nga, ano ba talagang ikinagagalit mo ha? Pinagdadamutan mo nga siya. Wi-Fi, TV, mga padala sa inyo. Hindi naman humihingi sa inyo ang ama mo. Pero grabe ang kadamutan mo para toothpaste lang Kailangan mo bang isumbong sa tiyahin mo? Hindi ko po lamang sinasabi niyo. Bakit, nahihiya ka? Mabuti nga na malaman ng mga taga rito kung anong klase kang anak. Tumigil na nga po kayo. Wala po kayong karapatan na pagsabihan ako. Hindi nga kayo nakatuntong ng kolehiyo Ano kinalaman ng hindi ako nakapag-aral? Minamaliit mo ako, ganun ba ha? Wala kang alam kung bakit hindi ako nakatapos. Ikaw. Kaya ka lang nakatungtong dahil pinaaral ka ng tiyahin mo. Pero sa tingin mo kaya, kung iaasa mo lang sa tatay mo ang pag-aaral mo noon, makakatapos ka? Halata naman po na naiingit lang kayo sa amin Kasi kami ni Noemi, kahit hindi magtrabaho, may nagbibigay. Napakayabang mo naman. Wala ka pa nga napapatunayan. Ito ang tandaan mo. Darating ang araw, ang kapalaluan mo ang hahatak sa'yo pababa. Hindi ko na hinintay na sumagot pang muli sa akin ng pamangkin ko. Pumasok na ako muli sa loob ng bahay. Kumalat naman sa mga kapitbahay at mga kapatid ko ang nangyaring pagtatalo namin. Pinayuhan nila akong iwasan na lamang si Obi. Mapagtatanto rin daw nito ang mga pagkakamali. Hindi rin nun naiwasan ni Noemi na magalit sa kanyang kuya. Pinagsabihan niya ito na para bang siya ang masigit na nakakatanda rito. Bastos ka talaga, no? May utang na loob tayo kay Tia Mila at sa iba pang kapatid ng itay. Tapos akala mo kung sino kang basta na lang susugod dun. Sobra na kasi ang pakikialam nila sa atin Tama lang ang ginawa ko. Yun daw ang dapat kong gawin, sabi ni Grace. Hindi porket matanda sila, hayaan lang natin mga ginagawa nilang mali. Matagal nang hindi nangingialam sa atin sina Tia Mila at mga kapatid ni Itay. At saka, bakit kailangan mong maging sunod-sunuran kay Ate Grace? Hindi pa naman kayo mag-asawa. Wala ka bang sariling pag-iisip at desisyon, ha? Wala namang masama sa sinabi niya Mabuti nga para alam nila. Hindi nila tayo pwedeng kontrolin. Paano kapag nagkaroon ng emergency dito sa bahay? Sige nga, kanino tayo hihingi ng tulong? Marami akong kaibigan na pwede kong tawagan. Basta hindi tayo hingi ng tulong sa mga tao dito. Tapos magsusumbong ka na naman kay na lola ng mga kasinungalingan para mapasama lang ang pamilya ng Itay. Tumigil ka na nga. Kung hindi tatama ka sa akin. O sige, gawin mo.
para may dahilan na ako para layasan ka. Inaasahan na nun ni Noemi na magsusumbong ang kuya niya sa kanilang tiyahin. Habang nakikinig nga daw siya sa pag-uusap ng dalawa, hindi niya maiwasan ng madismaya. Nang siya naman ang kinausap ng tiyahin, pinabulaanan niya lahat ng mga sinabi ng kuya niya. Pero sa huli, mas pinaniwalaan pa rin ito si Obi. Pabida ka rin no? Hindi ako ang pabida, kundi ikaw. Bakit mo ba kinakampi ng mga kapatid ni Itay? Hindi ko sila kinakampihan. Hindi naman kasi tama ang ginagawa mo eh. Akala mo ba kapag may masamang nangyari sa'yo, may isasalba ka ng kayabangan mo at yung pera ng tiyahin natin na lagi mong ipinagmamalaki ha? Wala kang utang na loob sa mga taong tunay na tumulong sa atin nung gipit na tayo. Kay Lola at Tiro na lang tayo may utang na loob. Sila nagpaaral sa atin. Ibinigay nila sa atin ang lahat ng material na pangarap ng ibang tao. Hayaan mong si Itay ang tumanaw ng utang na loob sa mga kapatid niya. Baka akala mo walang karma. Kapag dumating ang araw na yun, maaalala mo ang araw na to. Lalo na ang mga sinabi mo kay Tia Mila. Ininsulto mo ang pagkatao niya. Totoo naman lahat ang sinabi ko eh. Kaya nga siguro tumandang dalaga na yun eh. Kasi sa ugali niya. Akala mo napakaganda ng ugali mo, no? Hindi nakatiis nun si Noemi na hindi sabihin ng mga ginawa ng kapatid sa kanyang ama. Sinumbong din niya na sa bahay na nila umuwi ang girlfriend ng kanyang kuya. Labis naman ang galit ng kapatid ko nang malaman yun. Hindi niya ipinaalam sa mga anak ang araw ng kanyang pag-uwi. Labis ang gulat ni Obi nang makitang papasok ang kanyang ama sa sala ng kanilang bahay. Naroon din ang girlfriend niya na tila ipinako na sa pagkakaupo. Tay, akala ko po magtatagal pa kayo. Tapos din trabaho na pinagagawa ng Uncle Luis mo. Ganun po ba? Siya nga po pala. Si Grace po. Talaga bang hindi ka marunong pagsabihan? Hindi ba sabi ko sa'yo? Ayokong pinapupunta mo rito ang babaeng yan? Tay naman. Sasabihin mo ba na mas may karapatan ka sa bahay na ito kaysa sa akin? Kaya mas magagawa mo ang gusto mo? Hindi naman po, Tay. Hindi ko naman po kayo inaalisan ng karapatan dito. Matagal na ako nagtitimpi sa ugali mo. Kaya kong tiisin ang ginagawa mo sa akin. Pero hindi sa mga kapatid ko na malaking naitulong sa akin na magkasakit ang inay nyo. Mula ngayon, lahat ng padala ng tiyahin mo, huwag mo dito ipadala. Wala akong pakialam kung saan mo dalhin. Tay naman, huwag niyo naman po akong sigawan sa harap ni Grace. Wala akong pakialam. Dahil sa babaeng yan, lalong sumama ang ugali mo. Nahihiya ka sa babaeng yan? Pero sa mga kapatid ko, hindi ka nahiya? Sobra naman po kasing ginagawa nila sa akin eh. Ikaw ang sumusobra dahil sa pagiging bastos mo. Siguro po kung ano-ano na naman mga sinumbong nila sa inyo. Kahit ako ang ama mo, nakikita kong pag-uugali mo. Itong tandaan mo. Yan ang sisira sa'yo. Aalis na lang po kami ni Grace. Hindi kita pinapaalis. Yang babae lang yan. Hindi pa nga kayo mag-asawa, akala mo kung sino na siyang umasta rito? Hindi ko po kayo mawalay kay Grace. Sasama na lang po ako sa kanya. Bahala ka. Nasa tamang edad ka na rin naman eh. Masakit man sa loob ni Kuya Gilyar ang ginawa, naiintindihan naman namin siya na nasagad lang din siya sa mga ginagawa ng anak. Sinisisi din niya ang sarili kung bakit ito naging mayabang. Hinayaan niyang maimpluwensyahan nito ng kanyang hipag at biyanan. Nung gabing yun pumunta sa bahay ko si Kuya Gilyar. Hindi man siya nagsasalita. Kita naman sa kanya ang paghihirap. Ako nang humingi ng dispensa sa mga ginawa ng anak ko sa'yo. Sinabi kasi sa akin ni Noemi ang ginawa ng kuya niya. Hanggat maaari umiiwas na kami sa mga anak mo para wala ng problema. Alang-alang sa'yo. May kasalanan din ako sa nangyari. Hinayaan ko siya maimpluwensya ng iba. Mas sinusunod niya ang kanyang lola at tiyahin dahil mas naibibigay nila ang mga material na bagay na gusto nila. Minsan nasa dugo na rin kasi yan. Hindi sa pagpapalaki. Wala namang katulad ng ugali niya sa pamilya natin Baka sa pamilya ng asawa mo, nakuha ang ugali niya. Siguro nga. Pasensya ka na kuya kung nakakapagsalita na kami ng hindi maganda sa anak mo Sumusobra na kasi. Pero pinapatawad na namin siya alang-alang sa'yo. Salamat sa inyo
Kahit anong mangyari, kahit nagalit ako sa kanya, anak ko pa rin siya. Hindi ko siya pwedeng talikuran. Hindi naman namin sinasabi na talikuran mo ang anak mo. Pamilya pa rin natin siya. Nagkaayos din naman ang mag-ama. Pero matigas na nanindigan ng kapatid ko na hindi na maaaring pumunta doon ang nobya nito. Hindi rin kasi may paliwanag ni Kuya Guillermo kung bakit mabigat ang dugo niya sa dalaga. Natanggap naman si Noemi sa trabahong inaplayan niya. Maliit nga lang ang sahod, pero ayos na raw yun sa kanya bilang nagsisimula pa lang. Natutuwa at may trabaho ka na rin. Ibinalita mo na ba yan sa lola at tiya Rona mo? Hindi pa po, Tay. Baka kasi hindi matuwa si Tia Ronnie. Gusto niya kasing sumunod ako sa kanya sa abroad. Ayoko naman dun magtrabaho. Kahit anong maging desisyon mo, susuportahan kita, anak. Salamat po, Tay. Ang kuya mo, wala ba siyang nabanggit na magtatrabaho siya? Puro nga po siya barkada eh. Minsan nga po dinalaw ko siya. Naabutan kong may kaaway. Sino naman ang kaaway? Yung kapitbahay po nila dun. Si kuya na nga ang dayo pero siya pa ang matapang. Palibhasa, nasa tabi niya si Ate Grace. Ano kaya ang dahilan ng away nila? Nayabangan daw po kay kuya. Pareho na kasi silang lasing eh. Kailan kaya magbabago ang kapatid mo? Sana naman ay matuto siya makisama sa ibang tao. Hindi kasi lahat ay pakikisamahan siya. Mabuti na lang nalipat sa malapit ang trabaho ni Kuya Guillermo. Kaya nakakauwi na siya sa bahay niya. Hindi na siya mag-aalala sa kanyang anak na mag-isa lang sa bahay. Kinumusta ko pa siya tungkol sa babaeng napupusuan ito. Hindi naman kami nagmamadali eh. Tsaka alam niya kasi ang sitwasyon ko ngayon, lalo na sa anak ko. Kaya daw ayaw niya munang makisawsaw. Mukhang mabait ang babaeng yon. Sana balang araw makilala namin siya. Mabait at maasikaso siya sa akin. Nung hindi nga ako umuwi dito sa bahay, doon ako sa kanya umuwi. Alam mo, noon ko lang naramdaman na asikasuhin ng ganun. Kasi kahit ang namayapa akong asawa hindi naman talaga maasikaso sa akin eh. Kung ganun ang swerte mo sa kanya, kaya wag mo nang pakawalan pa. Oo naman, kung meron man akong gusto na makasama siguradong siya na yon. Wala kami nun kamalay-malay na ang anak pala nitong si Obi ay laging nasasangkot sa gulo. Kaya lang naman nalaman ni Kuya dahil kay Noemi. Sabi nito ilang araw nang may sakit ang kapatid niya. Nanghihina na to pero ayaw naman daw magpadala sa ospital. Kaya naman napilitan si Kuya na puntahan to sa bahay ng girlfriend. Sumama naman ako ng araw na yon. Unang kita ko pa lang sa pamangkin ko. Natitiyak ko na agad kung anong sakit nito. May kakilala ako, kuya, na pwedeng makatulong sa anak mo. Hindi ba natin dadalhin sa ospital si Obi? Hindi doktor ang makakatulong sa kanya. Wag mong sabihing may sumasalbahe sa anak ko. Malakas ang kutob ko na meron nga. Inuwi na namin ng araw na yun sa bahay ang pamangkin ko. Habang nasa biyahe, namimilipit ito sa sakit. Nangangalumata na rin ito dahil sa ilang araw na hindi makatulog. Sinundurin namin ang araw na yun ng isang manggagamot na nakatira sa kabilang barangay. Pagdating agad nitong sinuri ang kalagayan ni Obi at saka ginamot. Ayon pa sa manggagamot, meron nga daw nagagalit dito. Pero hindi naman daw ganun katindi ang ginawa nitong kulam. Gusto lang daw takutin ng binata. Sa susunod mag-iingat ka na. Bawasan mo ang pagiging mainitin ng ulo mo. Tingin ko po yung mga nakagasgas ng motor ko ang may gawa nito sa akin. Kilala mo ba sila? Si Grace po nakakilala sa kanila. Mga nangungupahan daw po ang mga yon. Kung sila nga ang may gawa niyan sa'yo, wala ka namang ebidensya eh. Mahirap yung pagbibintangan mo sila. Sila na nga may atraso eh. Sila pa may ganang gumanti sa akin. Huwag ka na munang bumalik sa bahay ng girlfriend mo. Baka balikan ka na may gawa niyan sa'yo. Tay, hindi ko po kayang malayo kay Grace. Hindi pa naman kayo mag-asawa. Bakit kailangan gusto mo lagi kayo magkasama? Mahal ko po siya, Tay. Yun pong dahilan ko. Okay lang naman ba sa pamilya niyang nandun ka? Oo naman po.
tanggap naman po nilang relasyon namin. Ay, kung ayos lang naman sa kanila ikaw ang bahala kung babalik ka ron. Pinagpahinga pa ng ilang araw ni Kuya Gilyar ang anak nito bago pinayagang bumalik sa bahay ng girlfriend. Minsan ako naman ang pumunta sa bahay ng kapatid ko. Naabutan ko siyang nagtitrim ng mga halaman niya. Inalok niya ako ng kape habang nakikipagkwentuhan. Hindi naman sa panghihimasok, kuya. Bakit mo pinayagang bumalik doon ang anak mo? Ayoko sana kaya lang siya ang mapilit Hindi raw niya kayang mawalay sa babaeng yon. Sabi kasi ng manggagamot na si Ka Edong, posible na maulit ang nangyari sa kanya. Pinaalalahanan ko naman siya. Hindi na siya bata para hindi malaman ang tama at maling ginagawa niya. Tsaka, hindi habang buhay, lagi kang nandyan. 2 buwan na rin mula nang magparamdam si Obi sa kanyang ama. Isa yun sa ikinasasama ng loob ng kapatid ko, na naaalala lang siya kapag may kailangan. Mabuti na lamang si Noemi. Nagpa siyang wag nang tumanggap ng anuman sa tiyahin at lola nito. Nakikipag-usap na rin siya sa amin. Katulad ng araw na yun na walang pasok. Pumunta siya sa bahay para makipagkwentuhan. Mabuti naman pinuntahan mo ako dito. Mamaya pa po kasi si tatay makakauwi. Naiinip po ko kaya naisipan kong pumunta na lang po rito. Yun nga ang madalas naming sabihin sa tatay mo noon. Dapat kako pumapasyal naman kayo dito para makipagkwentuhan. Nahihiya po kasi ako At saka nagagalit ang kuya kapag sinasabi ko na makipaglapit kami sa inyo. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam namin galit sa amin ang kuya mo. Wala naman kaming ginagawang masama. Pakiramdam daw po kasi ni kuya lagi niyo kaming pinag-uusapan. Tingin niya po pinanghihimasukan niyo ang buhay namin. Yun ba ang tingin niya sa ginagawa namin? Masyado lang po siyang naimpluwensyahan ni na Lola at Tia Rona. Hanggang ngayon nga po hindi pa rin nadalasan nangyari sa kanya. Yun na siguro ang ugali niya. Kinausap po niya ako na kausapin ng itay. Tungkol saan? Gusto niya pong bumalik sa bahay pero kailangan kasama si Ate Grace. May nangyari ba sa bahay ng kanyang girlfriend? Ginagawa niya po kasi ang asal niya dun Hindi siya marunong makisama. Ay, ayoko nang magsalita sa bagay na yan. Ang mabuti pa, kausapin mo ang tatay mo. Sinunod naman ng pamangking ko ang sinasabi ko sa kanya. Marami pa siyang binanggit tungkol sa kapatid na ginagawa nito sa ibang tao. Naiiling na lang ako at naisip kong hindi nakakapagtaka na marami ang magalit dito. Nung gabi kinausap ni Noemi ang ama tungkol sa pinapakiusap sa kanya ng kapatid niya. Bakit hindi siya makipag-usap sa akin? Bakit kailangan pang sa'yo ipadaan? Baka po nahihiya sa inyo magsabi. Pero hindi siya nahihiya sa mga ginagawa niya dati. Wala na pong pag-asa na magbago si Kuya Obi. Tayo nga nahihirapan na pakisamahan siya lalo na siguro yung ibang tao. Bahay din naman niya ito pero bakit kailangan pang kasamang babaeng yon? Ewan ko ba kay Kuya? Wala na nga siyang ginawa kundi ang sumunod sa girlfriend niya hindi pa naman sila mag-asawa. O sige, payag na akong umuwi siya rito kasama si Grace. Pero ayoko na gagawin nila ang asal nila dito. Sasabihan ko po si Kuya kapag nagkausap kami. Kinabukasan din agad na umuwi sa bahay ni Kuya Gilyar ang anak niyang si Obi at girlfriend nito. Maayos naman ang unang linggo ng pananatili ng dalawa doon. Pero isang araw na umuwi daw ang kuya, naabutan niya nagtatalo ang magkapatid at umiiyak pa si Noemi. Ipaliwanag niyo nga kung anong nangyayari dito. Wala po tay, nag-iinarte lang yan si Noemi. Para maliit na bagay lang pinapalaki niya. Maliit na bagay lang pala sa'yo yun, ha? Akala mo kung sino kayong umasta dito? Anong akala niyo sa amin ng itay, tau-tauhan niyo lang? Huwag mo sanang kalilimutan na kami ng itay ang gumagastos dito. Bumibili din naman kami ng pagkain dito Oo, bumibili kayo ng para sa inyo lang. Dun sa kwarto niyo kinakain. Parang akala mo lagi kayong hihingan O bakit? Pera ko naman ang pinambibili ko Anong masama?
Napakadamot mo! Napakasumbongero mo rin! Yun ang masama! O sige, magsumbong ka kay na Lola at Tia Rona. Wala naman na akong pakialam sa mga padala nila. Ikaw pa nagmamalaki ngayon ha? Bakit? Dahil tapos ka na sa pag-aaral? Wala ka nang kailangan pa? Tumigil lang nga kayo. Para kayo hindi magkapatid. Ano ba kasi ang pinag-ugatan ng away nyo? Itong si Kuya pinalitan na naman ng password ng wifi. Ayaw niya na akong paggamitin. Hindi po totoo yan, Tay. May problema nga po eh. Sinungaling! Ngayon iba na ang sinasabi mo. Pinagdadamutan mo ako na kapatid mo, samantalang yung babaeng yan pinapagamit mo. Libre pa siya dito sa bahay. Ikaw, Obi, lahat ng klase ng kadamutan naranasan ko na sa'yo. Pero wala kang narinig mula sa akin. Pero hindi ako papayag na pagdamutan mo ang kapatid mo. Hindi mo ba naiisip? Balang araw ang kapatid mong yan ang tutulong sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Bahay ko ito. Hanggat buhay ako, wala kang karapatan na maghari-harian dito. Nang makita ko si Kuya Gilier na tila pasan na naman ang mundo, naisip ko may problema na naman to sa anak na si Obi. Hindi nga ako nagkamali ng sapantaha. Nung magsabi sa akin si Noemi na gustong umuwi dyan ng kapatid niya, kinutuban na ako na may hindi magandang maidudulot ang pagtigil nila sa bahay ni na Kuya. Dahil nangako na ako sa sarili ko na kahit kailan, hindi na magbibigay ng opinyon sa mga anak ni Kuya, mas pinili ko na manahimik na lang. Akala ko dati, inggit lang na sumisira sa isang tao. Pati palang ugaling madamot. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng katulad sa anak mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung tutusin, mababaw na dahilan lang naman ang pinag-aawayan nila eh. Hindi lang naman sa wifi, pagkain at bagay ang issue dito, kundi ang ugali ng anak mo. Ano kaya maganda kong gawin? Bakit hindi mo kausapin ang biyenan mo o di kaya ang hipag mo? Sabihin mo ang nangyayari sa anak mo dahil sa ginagawa nilang pagsunod sa luho nito. Ganun na nga ang gagawin ko. Nang makausap ng kapatid ko ang biyenan niya, siya pa ang sinisisi nito kung bakit nagkaganon ang apo. Hindi daw kasi naibibigay ni Kuya ang mga kailangan nito. Yun daw ang sumbong sa kanila ng pamangkin ko. Marami pang nalaman na paninira si Kuya Gilier sa pag-uusap nila ng biyenan. Kaya pala nagagalit ang mga to sa kanya nang hindi niya alam ang dahilan noon. Kung hindi ko pa nakausap ang lola mo, hindi ko pa malalaman na marami ka pang sinusumbong sa kanila. Kung hindi ko man maibigay sa iyo ang mga luho na gusto mo, alam mong malaki ang utang na naiwan sa akin ng mamatay ang nanay nyo. Wala naman po ako sinasabi na ganun eh. Huwag ka na magsinungaling! Magpakalalaki ka naman! Panindigan mo kung anong ginagawa at sinasabi mo! Paalisin mo ng babae niyan dito. Imbis na maimpluwensya kanya na magpakabuti, lalo pang sumasama ang ugali mo! Hindi ko po kaya na magkahiwalay po kami, Tay. Di sumama ka sa kanya. Sana lang maisip mo ang mga ginagawa mong mali sa akin, sa kapatid mo, at sa ibang tao. Kay Noemi lang nalaman ng kapatid ko na binibigyan ng panggastos ng tiyahin nila si Obi. Kaya malakas ang loob ng mangupahan ng bahay. Nalaman din ni Kuya na sinabi ni Obi na wala na daw itong pakialam sa kanya. Bahala na daw siya sa buhay niya. Hayaan mo, Kuya. Balang araw may isang tao o pangyayari ang magpapabago sa kanya. Ngayon lang yan mayabang dahil meron siyang sinasandalan. Masakit lang sa akin na malaman na wala na siyang pakialam sa akin. Total naman, may trabaho na si Noemi. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa sarili mong buhay? Naisip ko nga din yan. Total nagawa ko na rin ang tungkulin ko sa mga anak ko. Kinausap ko na rin si Noemi. Wala naman siyang tuto sa plano ko. Mabuti nga. Hindi na impluwensyahan ng kapatid niyang si Noemi. Mas pinili ka pa rin niya. Sabi ko nga sa'yo, natatakot lang yan din sa kapatid niya kaya sunod-sunuran din. Ngayon kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Tsaka mas malakas ang loob ni Noemi kaysa sa kuya niya. Kung hindi ka makakauwi sa bahay niyo, huwag mong alalahanin si Noemi. Ako nang bahala sa kanyang tumingin-tingin. Salamat ha. Kaya nga hindi ako nag-aalala na maiwan siya sa bahay mag-isa eh.
mas nag-aalala pa nga ako kapag sila ng kuya niyang maiiwan. Regular pa naman noon nakakauwi si Kuya Gilier sa kanila. Hanggang sa dumalang na. Nung huli siyang dumalaw, nabanggit niya sa akin na uuwi sila ng probinsya ng babaeng karelasyon na nito para magbakasyon. Natuwa naman kami ni Noemi. Kitang-kita kasi sa aura niya ang kakaibang sigla. Nang mga panahon ding yun, wala kaming balita kay Obi. Hindi na rin ito nagpaparamdam sa kapatid ko. Isang hapon nakatanggap ng tawag si Noemi mula sa kanyang tiya Rona. Nagkataon naman na nandun siya sa bahay ko. Kaya narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Nandito na ang tiyahin mo? Opo, 1 linggo na daw po siya na nandito. Punta ka ba sa kanila? Gusto daw akong makita at makausap ni Tia Rona. Baka po bukas pumunta ako sa kanila. Nang makaharap ni Noemi ang tiyahin, nagulat pa siya nang makita na sobrang payat nito. Sabi lang sa kanya may iniindang sakit ito. At nagpagulat pa kay Noemi nang sabihin nito na hindi na ito babalik sa ibang bansa para magtrabaho. Tila hindi raw yun nagustuhan ng kapatid niya. Nag-aalala daw kasi si Obi kung saan kukuha ngayon ng panggastos. Kinausap din si Noemi ng tiyahin. Nakumbinsihin ng kapatid na magtrabaho. Hindi na rin nagtagal ang pamangking ko sa bahay ng kanyang lola. At may pasok din siya kinabukasan. Ilang araw pagkatapos, kinontak siya ng kapatid na kung pwede siyang kausapin. Agad naman siyang pumayag na makipagkita sa kuya niya. May sakit pala ang Tia Rona. Bakit hindi ka muna sa kanila pumisan para may titingin sa kanya? Dapat ikaw mag-alaga kay Tia Rona. Ikaw ang babae. Ako na naman. Alam mong may trabaho ako Ano, isasakripisyo ko ang trabaho ko, ganon? Hindi ako pwede. Hindi naman sasama sa akin si Grace dun Alam mo namang ayos sa kanya ni Lola Siguro kasi may ugali talaga yung babaeng yan. Kaya mabigat sa kanya ang loob ni Itay at Lola. Hindi naman silang makikisama kundi ako. Hindi dahilan yan para hindi siya matutong makisama sa pamilya mo. Nakikisama naman siya. Sadyang ayaw lang sa kanya ni Lola. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Dapat nagpapahinga na ako ngayon May trabaho pa ako bukas. Si tatay ba? Kamusta na? Anong nakain mo at kinumusta mo siya ngayon? Siguro may kailangan ka na naman Akala ko ba wala ka nang pakialam sa tatay natin na bahala na siya sa buhay niya? Sinabi ko yun sa kanya. Bakit ba kasi kailangan mo pa yung sabihin sa kanya? Nagtatanong siya tungkol sa'yo Alangan naman na magsinungaling ako sa kanya na nag-aalala ka rin sa kanya katulad niya sa'yo. Kahit na. Sana hindi mo na lang sinabi pa. Paano ako makakabalik nito sa bahay? Ayun! Balak mo palang umuwi na naman sa bahay. Malamang kasama yung girlfriend mo. Alam mong hindi ko kayang mawalay sa kanya. Ewan ko sa'yo. Hindi rin naman natiis ng pamangking ko na hindi tulungan ng kapatid niya. Sinabi na lang niya na hindi na doon umuwi ang kanilang ama. Nang mag-usisa ang kapatid, nagkibit balikat lang siya. Kinabukasan din umuwi na ng bahay nila ang kapatid at girlfriend nito. Nakarating naman sa akin ang balitang yun, kaya kinausap ko si Noemi. Wala na raw kasing pambayad sa renta, kaya po umuwi muna dito. Alam ba ng Itay mo to? Hindi nga po ayoko po munang sabihin, tsaka na lang po siguro. Sa bagay nga, huwag na muna nating abalahin ang Itay mo sa pagbabakasyon niya. Hindi ko nga po gusto na dyan sila Pero hindi ko naman matiis na hindi tulungan si kuya. Ay, basta, wag lang talagang magkamali na maghari-harian sila sa bahay na yan. Tawagin mo lang ako kapag nagkaroon ka ng problema. Pupuntahan agad kita sa inyo. Salamat po. Lalapitan ko po agad kayo kapag nagkaproblema ako sa kanila. Ilang araw pa lang na tumitigil sa bahay ang dalawa. Parang sasakit na daw ang ulo ni Noemi. Dumarating daw kasi siya na marumi ang bahay. At maraming hugasin. Siya pa din daw ang lahat ang gumagawa. Kahit siya na nga itong gumagastos. 1 linggo pa ang pinalipas ni Noemi.
bago kinausap ang kapatid niya. Wala ba kayong balak magtrabaho, ha? Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Paano kayo makakahanap? Lagi lang kayong nakakulong sa kwarto. Kuya, hindi ka pa talaga marunong mahiya, ha? Kayo na lang ang pinag-uusapan dito. Wala akong pakialam sa kanila. Inggit lang ang mga yun. Ano naman ang kaiinggitan sa'yo? Sige nga. Puro ka lang naman yabang sa katawan eh. Ano bang problema mo, ha? Kung hindi ka pa maghahanap ng trabaho, aalis ako dito. Hindi pa nga nagpapadala si Tia Rona. Kaya ikaw munang gumastos dito sa bahay. Hindi ka ba talaga marunong makaramdam, ha? Wala nang perang ibibigay sa'yo ang tiyahin natin. Wala na siyang trabaho. Kaya ikaw, matuto ka ng magbanat ng buto. Hindi totoo yan. May pera pa siya. Di pumunta ka sa kanila para siya mismo ang magsasabi sa'yo. Ayon kay Noemi, pinuntahan nga ng kapatid niya ang bahay ng kanilang lola. Doon ito nakumpirma na totoong hindi na magbibigay ang tiyahin nito sa kanila. Nagawa na raw nito ang tungkulin na pag-aralin sila. Kaya naman tapos na ang obligasyon nito sa kanila. Anong gagawin ko, Noemi? Nangako pa naman si Tia Rona na ibibili niya ako ng sasakyan. Alam na yun ng mga tropa ko. Bakit kasi kailangan mo nang ipaalam agad? Hindi pa naman nangyayari. Lagi naman kasing tinutupad ni Tia Rona ang pangako niya eh. Tingin ko gusto rin niyang tuparin yun. Kaya lang may sakit nga siya. Alangan naman na unahin niya ang luho mo kaysa sa kalusugan niya. Masyado ka namang makasarili. Oo na. Palibasan di mo ko naiintindihan eh. Naiintindihan kita na mahilig kang ipagyabang ang mga bagay na hindi mo naman pinaghirapan. Tapos pinagdadamot mo rin naman. Naalala mo ang mga ginawa mo kay Itay? Kahit hindi siya nagsasalita nun, alam kong nasasaktan siya sa ginagawa mong pagdadamot. Ang dami pa sanang gustong sabihin nun ni Noemi sa kapatid niya. Pero naisip niya, hindi naman yung tatanim sa utak nito. Dahil abala to sa sarili nitong damdamin. Natatakot ito ngayon na kansyawan ng mga kaibigan. Mahilig kasi itong magpainggit sa mga kakilala sa mga bagay na ibinibigay ng tiyahin. Tingin niya sa mga taong nasa paligid niya. Walang kakayanan na maabot at makuha ang meron siya. Hindi na lang nun pinansin ni Noemi ang pagmumukmok ng kapatid sa kwarto nito. Minsan umalis ang magkasintahan. Hindi daw alam ni Noemi kung saan nagpunta. Ilang araw pa bago umuwi ang mga to. Nang umuwi sa bahay, hindi na maganda ang lagay ng kapatid niya. Ibigay mo to sa kapatid mo. Mainam tong sopas para sa kanya. Salamat po. Pasok po muna kayo. Ilang araw na bang may lagnat si Obi? Pangatlong araw na po ngayon. Ano iniinom niyang gamot? Hindi ko po alam eh. Pero pinapainom naman po yun ni Ate Grace. Pwede kayang masilip ang kapatid mo sa kwarto niya? Naku po, ang sungit ngayon. Ako nga po binulyawan ng tangkain kong pumasok sa kwarto niya. Gusto ko lang naman po na makita ang kalagayan niya eh. May sakit na nga ang kuya mo eh. Nagagawa pang magsungit. Oo nga po eh. Tinawagan mo na ba ang tatay niyo? Hindi na po kailangan na tawagan siya para ipaalam na may sakit si kuya. Parang lagnat lang naman po eh. Sa bagay nga. Sabihan mo na lang ako kapag may kailangan kayo, ha? Bago lumabas ng bahay, sinulyapan ko pa ang nakasaradong kwarto ng pamangkin ko. Iba kasi ang nararamdaman ko mula nang malaman kung may sakit ito. Kahit na makauwi ako sa bahay namin, hindi pa rin ako mapakali. Tila ba meron sa bahay ng kapatid ko na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan muli akong pumunta doon. Naabutan ko nagluluto si Noemi. Sa tingin ko ba dito hindi nakatulog ng maayos kagabi. Dahil nalalalim ang mga mata. Hindi po kasi ako nakatulog kagabi. Magdamag po kasing umiyak si kuya. Alam niyo naman po yun, napakaduwag. Konting sakit kala mo mamamatay na. Baka seryoso na ang nangyayari sa kanya. Baka kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sabi naman po ni Ate Grace matindi lang po ang sakit ng ulo kaya umiiyak. Ganun ba? Kapag hindi pa rin gumaling ang kapatid mo
Sabihan mo lang ako at dadalhin natin siya sa doktor. Sa bahay iniisip ko na baka nababarang na naman ang pamangkin ko. Hindi naman kasi yun imposibleng mangyari. Lalo't nangyari na to dati sa kanya. Sinabihan ko na lang si Noemi na tanungin ng kasintahan ng kuya niya kung meron bang nakakaaway ang binata. Baka kako kasi meron na naman sumasalbahe dito. Nung hapon pinuntahan ako ni Noemi. Mangiyak-ngiyak pa itong nagkukwento sa akin. Kung makikita niyo lang sana ang itsura ni kuya, nakakadiri po talaga. Parang naaagnas ang balat niya. Tinanong mo ba yung girlfriend niya kung merong nakakaaway ang kuya mo? Marami naman daw nakakaalita ng kuya ko. Kahit nga daw ang nanay niya galit kay kuya eh. Pinapaiwas na nga daw siya dahil sa sama ng ugali nito. Teka lang, may kukunin lang ako sa kwarto ko. At sabay na tayo umuwi sa inyo. Nang makita ko nga ang itsura ng pamangkin ko, parang gustong bumaliktad ng sikmura ko. Puno kasi ng sugat ang buong katawan nito. Namimilipit din ito sa matinding sakit. Bakit ngayon nyo lang kasi sinabi to? Kanina ko lang naman po nakita ang kalagayan ni kuya. Nasaan si Grace? Bakit wala siya dito? Uuwi daw po muna siya sa kanila. May kailangan lang daw siyang asikasuhin. May palagay ako na may alam siya sa nangyayari sa kuya mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Ipapatawag ko yung manggagamot na gumamot sa'yo noon. Hintayin niyo lang ako. Noemi, ikaw na muna ang bahala dito. Wala na akong inaksayang panahon. Pinuntahan ko na sa kabilang baryo ang manggagamot. Pagdating ko sa bahay nito, maraming nakapila para magpagamot dito. Nakita naman ako ni Kaedong. Umupo muna ako sa isang tabi at matyagang naghintay. Habang nakaupo marami pang dumarating para magpagamot. Madilim na noon nang matapos sa panggagamot si Kaedong. Sumama naman siya sa akin agad sa bahay ng kapatid ko. Pagdating doon agad niyang sinuri si Obi. Nakita namin na kumuha siya ng puting tela. At may nakasulat doon na salitang Latin. Itinali niya yun sa ulo ng pamangkin ko. Lumabas muna kami ng kwarto ni Noemi. Ang dami kasing nagpapagamot kay Kaedong, kaya ngayon lang kami. Grabe nga po ang sigaw ni kuya kanina. Pati tuloy ako natataranta na. Humingi nga po ako ng tulong kay Tia Bebe dahil siya ang pinakamalapit dito sa bahay. Kaso lang may gagawin daw siya. Ganon din po ang iba. Pagpasensyahan mo na sila. Alam mo naman na hindi maganda ang ginawa ng kuya mo sa kanila. Emergency naman po to. Hindi po ba pwedeng isang tabi muna nila ang galit nila kay kuya? Nandito naman ako eh. Hindi ko kayo pababayaan. Nang lumabas si Kaedong, may gagawin lang daw siyang orasyon sa labas ng bahay. Samahan daw muna namin si Obi sa kwarto at natatakot ito. Pagpasok namin gising ito at bakas ang hirap na pinagdadaanan. Anong ginagawa niyo dito? Kuya, si Tia Mila ang sumundo kay Kaedong. Wala po kayong mapapala sa pagtulong niyo sa akin. Hindi naman ako tumutulong para may mapala. Ginagawa ko to dahil sa tatay nyo. Ayokong isipin niya na pinabayaan namin kayo. Bakit yung mga kapatid niyo hindi pumunta rito para tumulong? Hinihingan sila ng tulong pero hindi man lang pinapansin ng kapatid ko. Yan ang mahirap sa inyo. Gusto nyo, kapag kayo may kailangan, ora-orada dapat kayong tutulungan. Pero ikaw, kahit maliit na pabor, hindi man lang malapitan dahil sa kadamutan mo. Wala naman po kasi kaming malalapitan para humingi ng tulong, kundi kayo lang na nasa paligid. Huwag mo sanang kalilimutan na dati sinabi mo sa amin noon, ang tinuturing mo lang na kamag-anak ay ang lola at tiyahin mo. Bakit hindi sila ang hingan mo ng tulong ngayon? Hindi ba, tingin mo sa amin, mga pakialamera? Pwes, bahala ka na sa buhay mo. Tia Mila, saan po kayo pupunta? Hayaan mo na siya. Nandito naman si Kaedong eh. Magagamot na rin naman ako eh. Ano ka ba kuya?
Si Tia Mila na nga lang ang tumutulong sa atin dito. Itinaboy mo pa. Siya itong kusang umalis eh. E paano kung ano-ano pa ang mga sinabi mo? Hayaan mo lang siya pwede. Tignan mo na lang si Kaedong. Papasukin mo na rito. Sama na naman ang pakiramdam ko eh. Tumalima naman na nun si Noemi. Para tingnan si Kaedong na ang paalam lang mag-oorasyon. Pero naikot na ng pamangkin ko ang paligid ng buong bahay nila. Pero wala ang matandang lalaki. Bigla naman siyang kinabahan na baka umalis na si Kaedong. At wala na itong balak na gamutin ng kapatid niya. Pinuntahan pa niya ako sa bahay. Pero kahit anong pagtawag niya sa akin, hindi na ako lumabas. Maya-maya lang tumigil na rin to sa pagtawag. Nang silipin ko sa bintana, naglalakad na ito palayo. Bakit ang tagal mo? Umalis na si Kaedong. Ha? Ang sabi niya kanina may gagawin lang daw siya. Babalik daw siya kaagad. Hindi ko alam bakit wala siya. Pinuntahan ko rin si Tia Mila kaya lang hindi na niya ako nilabas. Mabuti pa. Tawagan mo si na Lola at Tia Rona. Tinawagan naman ni Noemi ang kanilang lola. Dahil sa pag-aakalang ordinaryong sakit lang ang nararanasan ng kanyang apo. Sinabihan lang si Noemi na painumin ng paracetamol ang kapatid. Kapag daw lumala, humingi na lang sila ng tulong sa amin na tiyahin at tiyuhin nila. Tuluyan na napaiyak si Noemi habang nakatingin sa kapatid niya. Wala silang magagawang tulong sa atin. Si Grace, tawagan mo. Tingin ko kuya, hindi na siya babalik dito. Ipinagtapat na niya sa akin ang lahat ng tawagan ko siya kanina. Gusto ko kasing malaman kung anong oras siya uuwi eh. Bakit naman kasi ginawa mo ang asal mo sa kanila? Hindi totoo yan. Mahal ako ni Grace. Babalik siya. Sinabi rin niya na kaya ka lang niya pinakikisamahan dahil wala ka nang ginawa kundi takutin siyang magpapakamatay ka daw. Ayoko lang naman siyang mawala sa akin eh. Mali pa rin ang ginagawa mo. Masyado ka kasing makasarili. Kung mahal mo siya, mahalin mo rin ang pamilya niya. Hindi yung nasa kanila ka, pagtataguan mo ng pagkain. Alam mo kung gano'n yun kasakit sa akin nung ginagawa mo yan kay Itay? Ganon din tsak kay Ate Grace. Oo na. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Gusto ko lang gumaling. Ilang araw pang nagdusa ang pamangkin ko dahil sa sakit na dumapo sa kanya. Sinabihan ko kasi si Kaedong na huwag nang gamutin ito para magtanda. Napuno na rin kasi ko dito. Ako na nga nagmamalasakit. Pagmamalakihan pa niya ako. Nang gumaling na si Obi, tuluyan ko na rin pinutol ang ugnayan ko sa kanila. Naisip ko na hindi naman masamang putulin ang koneksyon sa kamag-anak na katulad nila. Mula nung hindi ko na sila kinausap, mas tumahimik ang buhay ko. Nilaman ko rin na mismong ina ni Grace ang nagpabarang sa pamangkin ko para iwan na to ng anak niya. Umuwi na rin si Kuya Gilier at dinalaw ako. Sinabi sa akin ni Noemi ang lahat. Nahiya nga akong humarap sa iyo ngayon eh. Huwag ka mag-alala, Kuya Gilier. Pinatawad ko na naman ang anak mo. Pero sana maintindihan mo rin ako kung pinutol ko na ang connection ko sa kanila. Kaya ba ilang beses daw nagpunta rito si Noemi, hindi mo siya hinarap? Sinadya ko talaga yon. Mas tahimik na nga ang buhay ko ngayon. Sana noon pa ako nakinig sa mga kapatid natin eh. Hindi lang kasi kita matiis eh. Kaya tinutulungan ko pa rin ang mga anak mo. Nagsisisi na si Obi. Gusto nga niyang pumunta rito para personal na makahingi ng kapatawaran sa'yo. Hindi na kailangan, kuya. Pinapatawad ko na siya. Pero ayoko na makipag-usap pa sa kanya kahit kailan. O sige, hindi na kita pipilitin pa. Kuya. Isa lang ang maipapayo ko sa'yo. Huwag mong dalhin ang kinakasama mo sa bahay niyo. Kawawa lang siya sa mga anak mo. Tumangulang sa akin si Kuya Gilier
Tsaka siya tumalikod at naglakad palayo. Nag-uusap pa rin naman kami pero hindi tulad ng dati. Tila meron ng paderang nakapagitan sa amin. Galit pa rin po ba sa amin si Tia Mila? Hindi na siya galit, pero mas pinili niya na dumistansya na lamang sa inyo. Hindi raw galit pero ayaw namang makipag-usap. Ayoko nang gagamit ka ng ganyan tono. Kung ayaw mong ako magalit sa'yo. Opo, Tay. Pasensya na po. Akala ko ba nagbabago ka na? Bakit ganyan pa rin ang ugali mo? Paano po kasi masyadong ma-pride yung mga kapatid nyo? Ako na nga po yung nagpapakumbaba sa kanila eh. Ganyan ba nagpapakumbaba? Tingin ko sa'yo, hindi ka naman talaga nagsisisi. Ano po bang dapat kong gawin para maniwala kayo na nagsisisi ako? Nagkausap kami ng Tia Rona mo. Doon muna kayo sa poder nila. Ano pong gagawin namin doon? Doon kayo titira para makasama nyo sila. Para makita nilang tunay niyong mga ugali. Lalo ka na, Obi. Masyadong sinunod ni Tia Rona mo ang mga gusto mo. Kaya naging mayabang at mapagmataas ka sa kapwa. Ayoko po, Tay. Naghahanap na rin po ako ng trabaho. Tatawagan na nga po nila ako eh. Kalimutan mo na ang trabaho na sinasabi mo. Sundin mo na lang ako. Doon muna kayo sa bahay ng lola nyo. Walang nagawa ang pagpoprotesta ng magkapatid. Ang desisyon pa rin ni Kuya Gilier ang nasunod. Kinabukasan din umalis ang magkapatid para umuwi muna sa bahay ng kanilang lola. Pero pagkatapos lamang ng isang buwan, umuwi din si Noemi. Sabi nito mahirap pakisamahan ng kanilang lola. Lagi na lang daw siyang nakikitaan ng mali dahil sa kapatid. Hayaan mo na lang doon ang Kuya Obi mo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang loob ng mga kapatid mo, Tay. Gusto ko ring humingi ng kapatawaran kay Tia Mila. Pinatawad ka na naman ng Tia Mila mo. Pero hayaan na lang muna natin sila. Makaraan lang ang ilang buwan. Tumawag si Obi sa ama. At nagsasabi na gusto na nitong umuwi. Hindi raw nito makasundo ang asawa ng tiyahin. Diyan ka na muna, anak. Mas tahimik kasi ang bahay kapag wala ka. Wala rin ako natatanggap na reklamo sa mga kapatid ko rito. At isa pa, ayoko maging hadlang ka sa magiging kaligayahan ko. Tay naman. Ayoko na po talaga dito. Mas gusto ko po diyan. Pasensya ka na, anak. Usapan na namin ang tiyahin mo na diyan ka na muna. Hanggat hindi mismo sila nagsasabi na pwede ka nang umuwi rito. Diyan ka na lang muna. Sinisisi rin ng tiyahin mo ang sarili niya kung bakit naging ganyan ang ugali mo. Gusto niyang baguhin ka para makabawi sa akin. Itay, nakikiusap ako! Sige na, bababa ko na. Tinatawag na kasi nila ako. Nang mga sandaling yun may handaan sa bahay ng isa naming kapatid. Nakilala na rin namin ang kinakasama ni Kuya Gilier. Unang kita ko pa lang dito, magaan na ang loob ko. Alam namin na aalagaan niya si Kuya. Nagkabati na rin kami ni Noemi. Bumalik na ulit ang dati naming samahan. Panalangin ko pa rin na sana magbago na ang pamangkin kong si Obi. At maging aral na sa kanya ang mga naranasan. Wakas. Obi! Noemi!